Kumusta mga brad? Mag 2024 na lang. Hindi pa rin talaga tapos ang usapin sa kung sino nga ba talaga ang tunay na hari ng mga underbone. May pagkakataon kasi na yung isa sinibak ng isa. Tapos yung isa naman sinibak din ng isa. Tapos yung isa na sumibak doon sa isa, sinibak din ng isa. Ako din, may sinibak din ako. Hindi motor ang tinutukoy ko. Simula noon at mapa hanggang ngayon, nagtatalo-talo pa rin talaga ang mga tao sa kung sino nga ba talaga ang tunay na malakas. Lahat kasi kiniklaim na sila ang malakas. Isang patunay na sobrang daming kupal sa Pinas. Oo nga pala, ganito yung itsura ng kupal sa Pinas. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So, yun na nga. Isa nga po sa pinakamainit na usapin pagdating sa motorsiklo ay kung sino nga ba talaga ang tunay na hari pagdating sa kategory ng underbone. Karamihan kasi sa mga taong may underbone, hindi lahat hindi lahat. Sinasabi talaga nila na sila lang ang malakas. Katulad na lang sa tao na to. Sabi niya 400cc nakalagay pero ang takbo parang 150cc. Bakin lang yan ang Raider 150 carb ko. Raider lang malakas. Dinagdagan ko na lang yung comment niya. Medyo kulang eh. At habang umaabante nga po ang panahon, uma-upgrade din po yung mga underbone. Isa nga po sa pinakakilala at tinagurian ding king na underbone / pogi din na underbone na Yamaha Sniper, naglabas na naman ng bago. At kung dati nga po panireklamo ang mga tao, kesyo kamahal-mahal daw pero hindi naman daw naka-ABS, hindi daw worth it. Yan nga po ang palaging tinatahol ng mga tao. Pero sa pagkakataon na to, mukhang hindi na sila tatahol. Sapagkat ang latest version nga po ng Yamaha Sniper or Yamaha Exciter, naka-ABS na. Ewan ko na lang kung may complain pa sila. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga bang meron sa bagong Sniper na ito at kung gaano na nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Exciter or Yamaha Sniper 155 VVA with ABS na mayroong 155.1 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 bulbs. Yes po, single overhead cam pa din siya. At ang tahol na naman ng mga tao, bakit hindi pa daw ginawang dual overhead cam? Naka-electronic fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 10.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 17.9 horsepower at 9,500 RPM, 14.4 Nm of torque at 8,000 RPM. Sa ngayon nga po wala pa tayong idea kung ano nga ba ang top speed nitong bagong Sniper. Pero isa lang ang sigurado, mas mabilis yan kapag nandito. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 5.4 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 49 km per liter. Ang sukat ng kanyang gulong 90/80/17 sa harap at 120/70/70 naman sa likuran. Parehas na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. At katulad nga po ng sinabi ko kanina, ito po ay naka-ABS na. Sa may harapan lang. Ang kanyang seat height ay may taas sa 795mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. Makapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito naka-LED pa din at bulb type yung kanyang signal lights. Ang kanyang gauge panel syempre naka-digital. At present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malobat pa yung cellphone mo. Kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Siyempre, katulad dun sa nauna, naka-keyless pa rin ito. Pero yung standard na version, di susi pa din. Isa nga po sa masasabi kong downside sa motor na ito dahil siya nga ay underbone. Actually, hindi naman lahat. Itong Sniper nga po ay walang compartment. Yun talaga yung catch niya. Pero dito wala nang catch sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng pangmalakasang monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon.
Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At ang motor nga po na ito ay mayroong 4 na variation. Ang standard, premium, ABS at ang limited. At ang pinaka-top of the line nga po nila ay may presyong 55 million Vietnamese dong. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 128,000 pesos. Magkano kaya ang tutubuin pag nandito na sa atin? O mga brad, naniniwala ako na ilalabas talaga yan dito sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung next month ba sa November or sa December. Basta ilalabas yan. Kaya kung sakaling nagbabalak kang bumili, mahaba pa ang oras para mag-ipon. Ako din nag-iipon ng sama ng loob. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.